Meron tayong gagawin clutch, biglang lumusot doon sa inlex, tumirik, hinila na lang. Isuzu Blue Power Euro 4. Tiningnan ko yung BB Master sa ilalim, walang tagas. Dito naman sa clutch master sa may pedal, wala ring tagas. Pagka binomba mo yung pedal, napakalambot, wala talagang kabuhay-buhay. Kaya kinalas ko yon at nakita ko nag-stack up yung master. Ito ang tatanggalin natin mga kaibigan. Ito. Nasa loob ang sira. Pinatulo ko muna yung brake fluid niya, napakarumi. Ayan, oh. Parang di na fluid tingnan eh. Kalawang. O sige, tanggalin ko muna yan. Ganito kadami ang tanggalin mga kaibigan pagka magtanggal ka ng clutch master ng Blueprint Power Euro Isuzu. Tanggal talaga ng dashboard sa speedometer. Ito mga kaibigan, natanggal din ang daming pinakalas. Ganyan kadaming kakalas yun pagka itong ganitong sasakyan. Ayan. Nasa loob ang sira mga kaibigan. Kakalasin natin. Ayan, oh, hindi na gumana ang piston na sa loob. Sa loob. Tapos marami na siyang gas-gas. Kaya palitan natin ng bago. Ayan. Kailangan pagkabit nito mga kaibigan, hindi tukod. Kasi pag tukod, lalabas yung piston doon sa clutch baba. Kontrol natin dito sa butas para malagyan siya ng pin. Dito pa lang sa baba mga kaibigan, adjust na natin yung post rod. Kailangan di siya tukod. May clearance siya. Ito mga kaibigan, importante na bago mo i-lock itong lock, may clearance na siya. Kasi pag nakatukod ng ganon, kaapak ng driver ng clutch, kaapak ng ganon, dahil tukod, hindi niya alam tukod. Yung piston doon sa BB Master sa baba, secondary master, lalabas yun, luluwa yun. Titirik na naman yung driver. Kaya ito, ganyanin mo. Ayan, medyo maluwag yan. Ano mo, kunti lang. Habang pinipihit mo, testing mo uli. Ayan, yung clearance na yan, okay na yan mga kaibigan. Ayan, hindi siya tukod. No? Kaya para di magbago, i-lock natin to. Lock natin yan. Importante yan naman, nakalock. Kasi di mo ma-adjust to, di mo madukot to doon pag nakakabit na tong buo. Masikip doon, kaya tinanggal kasamang pedal. Para di magbago, ano natin ang vice grip to, para pagka nilock yung lock, hindi iikot yung buslan. Duduhin na nakalak ng maigit. Ayan, subok. Ayan, may clearance mga kaibigan, no? Hindi yan tukod. Kaya kahit saan pa makarating to, hindi lulusot yung piston ng secondary master sa may transmission. Kabit na natin to. Medyo masikip dito, pero makakabit naman to.
sinisiksik kasi ito dito eh. Sinisiksik yan mga kaibigan dito. Ito yung pinaka-ano mga kaibigan na kailangan tanggal itong speedometer. Kasi may dalawang tornilyo dito. Ayan, ito. 14 at 12 yung isa. Dalawa yan para balance. Yung isa, 12. Ito. Hindi pwedeng hindi ilagay yan. Uuga yung clutch master. Mayroon pa yan dito. Kailangan lahat ng tornilyo na tinanggal, maibalik. Para balik siya sa tibay. Oh. Final higpit mga kaibigan. Ayan. Ayan. Ngayon, balik na natin itong mga balik ko na. Ayan. Scan. Ayan. Kabit natin yung hose para masubukan na natin ang clutch nito. Sige, lagyan natin ng brake fluid. Yung clutch master, subukan natin magbigyan. Lagyan natin ng brake fluid para subukan natin yung clutch. Ayan, gumagana na mga kaibigan. Ayan o. Hindi mo na mapigilan sa daliri. Kabit na natin itong fitting ng clutch. Kinakabit ko na yung fitting, yung linya ng clutch mga kaibigan para ma-bleed na natin. May clutch na mga kaibigan. Ayan o. I-bleed natin para maalis yung hangin sa linya. Okay na. Bago ko ikabit yung mga yan mga kaibigan, subok ko muna yung clutch kung papasok na yung kambyo. Kasi yung kaibigan, subok natin kung mapasok na yung kambyo.
basok ng cambio, malambot. Okay, kabit na natin. Okay, tapos na mga kaibigan. Kaya paalala ko lang sa mga car owners, pag halimbawa yung reservoir ng clutch ninyo o kaya preno, tulad nito. Pag nakita nyo kulay itim na, malabo na masyado, pasipsip ninyo. No? Pasipsip ninyo. Kasi yan ang sisira ng brake master ninyo o kaya clutch master. Pati yung BB master doon, mga wheel cylinder doon sa gulong preno. Sisirain niya yan dahil ang pagkaitim na yan, ibig sabihin sobrang dumi na yan para ng coatex sa kanal yan. Sinisira na niya yung preno sa clutch. So wala doon nangyari nito. Ito. Pag-apak ng driver sa clutch, kapag ganyan, hindi na makambyo dahil ito siya nakalubog na. Gas dito. Nasa loob na yung piston, hindi na gumana. Kaya nagtaka ang driver, bakit ang lambot na? Malambot na yung clutch pedal niya, hindi na, sumagad na doon sa flooring kasi may spring to eh. Na pagka hindi siya gumana, sagad siya sa flooring. No, ito oh. Ganyan mangyari niyan pag marumi na. Kaya kang ano nyo, yung lagyan na nyo ng brake fluid. Pag nakita nyo itim na, pasipsip nyo yun, linisin yan. Tapos, ipa-bleed ninyo yung clutch master doon sa baba, ipa-bleed ninyo, may bubumba dito, i-bleed yan. Tapos lagyan ng bagong ano, kasi yung linya yan, marumi yan sigurado. No. Kaya para mapalitan ng bagong fluid yung linya. Tulad ng preno. Pagka marumi na, yung pag-bleed mo, bawat gulong, pa-bleed mo. Pag makita mo na malinaw na yung lumalabas, o sarado mo, kabilang gulong na naman, bleed. Kabilang gulong na naman, yan. Marumi pa lalabas yan. Pag malinis na lumabas, pasarado ninyo. Doon naman. So, basta 4 na gulong, ganyan ang gagawin. Kasi masisira yung wheel cap, wheel cylinder, pag marumi ang brake fluid. Maraming salamat po.